Minsan hindi natin agad natatanggap ang ating hinihiling o kaya'y sinasagot ng Diyos sa paraang hindi natin inaasahan. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay ang paniniwala na ang kanyang plano at panahon ay laging mas mainam kaysa sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay trust. Pagtitiwala. Gaano na ba kalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ang isang siguro bahagi ng ebanghelyo na napakasarap sa ating pandinig. Sinabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened to you. Di ba ang sarap sa pandinig? Ang sarap sa pakiramdam. Kapag sinabing, humingi ka, ikaw ay bibigyan. Maghanap ka, ikay makakasumpong. Kumatok ka, ikay pagbubuksan. Napakasarap sa pandinig. At ito yung gustong-gusto nating marinig palagi. Bakit? Dahil iniisip natin, uy, pabor sa atin. Pero let's check the reality. Lahat ba ng mga dasal mo, lahat ba ng hiningi mo sa Diyos ay ibinigay sa iyo? Lahat ba ng hinahanap mo sa buhay, natagpuan mo? Lahat ba ng pinto na iyong kinatukan, pinagbuksan ka? Di ba hindi naman? Reality is, marami tayong dasal, hindi naman ipinagkaloob. Marami tayong mga hinahanap sa buhay na hindi naman natin natatagpuan. Marami tayong mga pinto ang kinakatok, pero hindi lahat nagbubukas. Opportunities, o kaya naman relationships na nagsasara instead of pagbuksan tayo. Well, sabi nga, that's the reality of life. Hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Hindi lahat ng mga pangarap natin, mararating natin. Hindi lahat ng hinahanap natin sa buhay ay matatagpuan natin. At hindi rin lahat ng mga kinakatok natin ay magbubukas para sa atin. Kaya napakahalaga na tingnan natin yung reality. Ibig sabihin ba itong gospel na ating binasa ay hindi pabor sa buhay natin? Hindi tugma sa realidad? Ibig sabihin, wala bang katotohanan ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Mga kapatid, siguro mas magandang tingnan po natin ng mas malalim ang sinasabi rito. Lagi nating tatandaan that God is a God of goodness. Katulad dito sa ating gospel, sinabi kung itutuloy natin yung pagbabasa. Kung ikaw ay isang mabuting magulang, kapag ba ang iyong anak ay humihingi ng pagkain, bibigyan mo ng bato. Kung humihingi ng itlog, ay bibigyan mo ng ng isda, ay bibigyan mo ng alakdan o kaya ng ahas, di ba? Ibig sabihin, the goodness of God ay
makikita natin sa mabuting bagay na ibinibigay niya sa atin. Kasi hindi lahat ng ating hinihingi ay makabubuti sa atin. Hindi lahat ng ating hinahanap ay karapat-dapat para sa atin. At hindi lahat ng pintuan na ating kinakatok ay magdadala sa atin sa tunay na kasiyahan at kahulugan at kabuluhan ng buhay. Because of our inordinate desires, no? Yung ating mga paghahangad sa buhay, yung ating mga paghahanap sa buhay, hindi lahat ay directed towards good. Una, sometimes God refuses what we are asking for. Lalong-lalo na kung ito'y hindi makabubuti sa atin. God knows. No, alam ng Diyos kung ano yung mabuti at hindi mabuti para sa atin. Kaya in that context of relationship, no, ang Diyos bilang siyang kabutihan ay laging hinahangad kung ano ang mabuti para sa atin. Pero madalas because of the hardness of our hearts, katigasan ng ating puso, no, ay hinahanap natin yung mga bagay na hindi talaga dapat at hindi talaga mabuti sa atin. And that's why there are times that God refuses to answer our prayers. May mga pagkakataon naman na okay, upon discernment, mabuti naman lahat ng hinihiling natin. Mabuti naman yung hinahanap natin. And we believe na yung mga kinakatok natin, ng mga pagkakataon at mga ugnayan ay mabuti rin. Pero bakit minsan hindi sinasagot ng Diyos? O siguro baka pinatatagal ng Diyos? Sinususpend muna ng Diyos para turuan tayo. Turuan tayo ng isang napakahalagang virtue. And that virtue is patience. And patience is being tested, being taught sa pamamagitan ng delays. No? Tinuturuan tayo sa pamamagitan ng paghihintay. Paghihintay sa takdang panahon. Dahil iba yung panahon ng Diyos, iba yung panahon natin sa takdang panahon. Kaya nga napakahalaga sa buhay, mga kapatid, yung salitang trust, ibig sabihin, pagtiwalaan natin yung kalooban ng Diyos. Kung may nire-refuse man siya sa ating mga panalangin, may dahilan ng Diyos. Kung may mga dinidelay, may dahilan ng Diyos. May itinuturo ang Diyos. At kung sinagot niya kaagad, meron pa rin itinuturo ang Diyos. May dahilan pa rin ng Diyos. That's why, hindi man ibigay sa atin, i-delay man ito, o ibigay agad sa atin, God has a reason. Ang mahalaga, alamin natin yung rason ng Diyos. Para saan? Bakit agad ibinigay? No? Bakit dinelay? Bakit hindi ibinigay? May dahilan ng Diyos. Ang pinakamahalaga sa lahat ay alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos. At ipagkatiwala natin ang ating sarili, ang ating buhay doon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi tayo ang Diyos. Hayaan nating ang Diyos ay maging Diyos ng buhay natin sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanyang kalooban. Kung hindi man niya ipinagkaloob ang ating hinihiling, it's okay. Hindi para sa atin o hindi makabubuti sa atin. Kung may mga delays, God is teaching us. Be patient. Wait. May ipinagkaloob agad-agad sa atin, tanungin natin ang Diyos. Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa mga kalubong ito? Bakit napakabilis? Mga kapatid, napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang itinuturo sa atin, that we need to believe and to trust in the providence of God. Yung kagandahang loob ng Diyos. Mapansin natin sa ating nakalipas, sa ating nakaraan, marami na tayong ganitong pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mga dasal na hindi binigay, pinatagal, o may mga dasal na ibinigay agad. Mula noon hanggang ngayon, ano nangyari sa atin? Mas lumalim ba yung ating pagtitiwala sa Diyos? Mas lumalim ba yung ating pagmamahal sa Kanya? Mas tinanggap ba natin siya
na kung wala siya, wala tayo, at tayong lahat ay nabubuhay sa kagandahang loob ng Diyos. Yun man yung pinakamahalaga, di po ba? Sa buhay natin, pagtiwalaan natin ang kalooban ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang puso ng Diyos. At ilagay natin ang lahat ng ating tiwala sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakaloob mo sa amin ng napakaraming biyaya. Salamat din sa mga pagkakataong hindi mo dinidinig ang aming dasal sapagkat kami naniniwala na inililigtas mo kami sa kapahamakan. Inilalayo mo kami sa kasamaan. Salamat sa mga panalangin na hindi mo agad-agad na ibinibigay upang turuan kami ng pagpapasensya at paghihintay. Salamat din sa mga biyaya at mga hinihiling namin na yung agad na ipinagkaloob na nagpapakita, nagpapamalas ng iyong wagas na kalooban. Turuan mo kami na palaging sumangguni, palaging tumupad, at palaging magtiwala sa iyong banal na kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.